Ang iniisip mo ay pag-iisip ng tao, hindi pag-iisip ng Diyos. Ito narinig natin sinabi ni Jesus nang sawayin niya si Pedro dahil hinaharangan siya sa kanyang paglalakbay patungong Jerusalem. Yan ay sa tao, hindi sa Diyos na pag-iisip. Siguro kung ako si Pedro, baka nakasagot ako ng ganito. With all due respect. Pag sa English, sinabing with all due respect, medyo ang mas malapit na katumbas nun sa Tagalog mawalang galang na po. Paano ako mag-iisip na katulad ng Diyos? Hindi naman ako Diyos. Gayong tao lang naman ako. Parang, hindi ba unfair si Jesus doon sa sinabi niya kay Pedro? Talaga bang inaasahan ni Jesus ang kanyang mga alagad na mag-isip na katulad ng pag-iisip ng Diyos? Paano ba yung mapangyayari? Pumapasok tuloy sa isip ko yung isang pagbasa sa Book of the Prophet Isaiah, chapter 55. At doon sa verse 8 ng Isaiah 55, ang sinasabi ng propeta, medyo kahawig nitong sinasabi ni Jesus kay Peter. Ang sabi daw ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. At sa kasunod na verse, sa verse 9, ang sabi pa ni Isaias, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Alam niyo ho, may background ang sinasabi ng propeta dito. Kasi medyo disappointed siya sa mga pagkilos at pag-uugali ng bayang Israel. Pinaaalalahanan niya sila. Nasikapin nilang laging alamin ang kalooban ng Diyos. At doon sa naunang bahagi ng chapter na yon, 55, sa verses 6 and 7, ganito pa yung sinabi ng propeta. Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang nandiyan pa siya para tulungan niya kayo. Talikuran na ng mga tao ang masama nilang pag-uugali at baguhin na ang masama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaaawaan at patatawarin niya sila.